Yo, what's up mga ka-off duty lesson sound? So, papakita ko sa inyo kung paano natin ginawa itong mini amplifier. So, itong mini amplifier, di ko alam kung ilang Mario to. Basta ang lalagay natin dito is yung dalawang amplifier, yung CA5 tsaka yung Joson. Tapos power controller at tsaka crossover. So, isa-isahin natin ang buong proseso ng paggawa nito. Let's go! Ayan guys, so ito yung ginawa natin na mini amp rack. Maliit lang siya guys. Yung taas niya is around 20 inches. Tsaka yung lapad niya, yung inner. Yung sa inner, standard talaga yung size niya is around 19 inches. Pero ginawa ko siyang 19.2 kasi minsan, naka-experience kasi ako ginawa kong 19 inches. Medyo masikip siya. Kaya ginawa kong 19.2. Ayan, 19.2 para may allowance. Anyway, malaki naman yung butas yung sa skruhan ng amplifier. So ito talaga yung sukat ng mga power amp. Power amp kaysa hindi integrated amp. So yung power amp natin is ginawa kong 19.2. Pwede naman 19.1 pero ginawa kong 19.2 para medyo maluwag konti. Ayan. So yung taas natin guys is 20 inches. Yung sukat naman sa papuntang palikod. Yan is ginawa kong 19.5 or 19 and a half. Yan. Yan, alright. So, bakit 20 inches lang? Kasi yung ilalagay lang naman na amplifier dito is dalawang power amp, yung sa Joson at saka yung CA5. Tapos power controller, tapos yung crossover. Nilagyan ko lang ng allowance konti para sa equalizer niya. Kasi for the future purposes lang. Kasi I'm sure nabibili yun ng equalizer. Though yung request na lang ng kaibigan natin is crossover, power controller, tsaka dalawang amplifier. Sabi ko na lagyan ko lang ng space konti para sa equalizer for future purposes. Tsaka may siya dito guys, yung handle niya. Hindi ko na nilagyan ng yung parang handle talaga para kasi on budget tayo. So ginawa ko, butas ako, sakto-saktohan lang guys na makapasok yung apat nating kamay. Wow! Tapos para hindi siya masakit kargahin, nilagyan ko nag-cut ako yung edger ng naka-round niya, naka-round. So round and smooth. Yan. So yan guys, so hindi ko na napakita or na video yung yung pag-cut nito. Kasi again, nalobat naman yung cellphone. Hindi ko na malayan, lobat na pala. So hindi ko na lang sinama sa video. Ayan, so ang gagawin natin ngayon is mag-textured paint tayo. Tapos kung may oras pa is top coat tayo ng black. Alright. Ayan guys, so maghahalo tayo ng pang textured paint. So ang ratio na ginagamit ko is 1 kilo na powder cement, tapos 500 ml na wood glue. Yung shell wood yung gamit ko. Pero since konti lang naman yung textured paint natin, ito yung amp rack, mga half kilo lang ata yan. Tapos 250 ml na wood glue. Tapos yung tubig, tansyahan na lang, depende sa lapot na gusto nyo. So ito yung bakit may strainer dyan, kasi kinakailangan na isalain natin mabuti yung semento kasi minsan may mga namumuo pa. Ito tulad nito is nabasa kasi ito yung konti, yung isang sako na semento ko. So kinakailangan na salain ng mabuti para pinong-pino yung mahalo natin. So ganito yan. Ayan, so salain lang guys. Ito yung naiiwan guys. Ito yung hindi dapat mahalo. Yan. So tapon yun. Sa tubig guys, patansya-tansya lang. Kasi hindi dapat, yung dapat tama lang yung lapot niya. So paunti-unti lang ganyan.
Tapos yung wood glue. Ayan, ito yung gamit ko guys, shell wood. Wow! Wow! So, ito mga nasa 500 to, so half lang, 250 ml lang. Ayan, so haluin na naman natin. I mean, lagyan natin ng konting tubig. Ayan, paunti-unti lang. Tapos, gamitan nyo ng ganito guys before kayo gumamit ng yung pang mix talaga. Ayan guys, so okay na yan guys. Hindi masyadong malamdam. So tamang tama lang yung lapot niya. So start na tayo. May audience tayo guys, si Toby. Toby! Yan. Yung buto niya. Diyan ka lang ha. Yan, so start tayo dito sa baba. Sa bottom. Yan, ilagyan ko yung mga screw guys para pag binaliktad natin. Hindi tayo mahirapan. Okay? Guys, so tapos na tayo ng textured paint. Ayan. So mamaya pag natuyo na yan, lilihain natin yan kasi medyo matulis yan. Ayan. So dito hindi ko na textured paint kasi maliliha naman yan. Tapos dito guys, napapansin nyo parang kulang pero sinadya ko yun kasi lalagyan natin yan ng yung angle bar, yung aluminum, yung bracket dyan. So hindi naman makikita. So dito lang tayo nag-focus guys, diba? Yan. Tapos dito din yung sa loob guys, hindi ko na textured paint kasi hindi naman ito makikita at saka okay lang naman yan. So ito pipinturahan din natin ito ng color black. Okay, so patutuyuin lang natin yan. Alright, so start tayo magliha guys. 100 grit or 100 number 100. Okay. Ayan guys, so naliha na. Ayan. So dito hindi naka-textured paint yan kasi paint black paint. Ayan. Ayan yung itsura niya guys. Ayan. Yan yung itsura niya. Okay, proceed tayo sa painting. Let's go!
And guys, so gagamitin natin pang pintura. Ito, Davis. Tsaka roller. Yun yung gagamitin natin para dito sa ating mini amp rack. Alright. Tapos, wala na akong thinner. Hindi na ako gagamit ng thinner. Recto na yan guys. Alright. Okay, tirahin na naman natin yung sa loob guys. Let's go! Ayan guys, tapos na yung gilid tsaka ilalim. Yung sa taas na lang. Siguro yung gagamitin natin dyan yung spray paint na lang. Okay. Ayan. Sinaubusan ako ng pintura guys. Oh no. Ayan. So, one coat lang yung sa loob. Hindi naman niya makita. Importante yung ito, yung sa labas. Alright. Ayan guys, tapos na rin yung sa taas. Ayan. Okay, pag natuyo na yan, kakabit natin yun dito yung ano niya, yung ang tawag nito, yung bracket niya, kung saan natin ikakabit yung mga amplifiers. So pag natuyo na yan, lalagyan natin dyan ng yung aluminum na angle bar. Tapos dito, corner guard na yung pang tour case. Yan. Tapos may audience tayo. Yan. At saka isang aso din. Toby! Yan. So, okay. Proceed na tayo. Pag natuyo yan, proceed tayo sa paglagay ng mga angle bar. Alright. Ayan guys. So, magkakat na tayo ng mga bracket natin. Alright. So, gawa tayo ng 4 nito guys. 4 na ganito. Alright. Ayan guys, so 4. Alright. So, ito yung sinasabi ko kanina guys. Ito yung mataas. Tsaka ito yung mas maliit. Yung mataas, dito yung sa harap. Ayan, sa harap. Yung medyo maliit, dito sa gilid. So, tama-tama siyang ganito guys.
Tapos yung isang mataas dito sa likod. So, saktong-sakto siya, guys. So, hindi siya lagpas dito. So, yun. So, mas mataas yun dito compare dito. Okay? Kasi meron to eh. Okay ito. Ayan. So, proceed tayo sa installation, guys. Alright. Okay, guys. So, ngayon natin masusubukan kung kayang-kaya ba ni DeWalt yung magbutas ng mga bracket natin, yung aluminum. Alright, so let's go. Kayang-kaya, guys. So, tuloy lang tayo. Alright. Ayan, guys, so nalagyan ng bracket. So dito lalagyan pa natin yan. Lalagyan pa natin dito. Yan, bali 4 din. 1, 2 sa likod, tsaka dito 4. So bali 4 pa na mag-cut tayo. Same size nitong maliit. Ayan. Alright. Ayan, guys, so lalagyan na natin dito ng bracket. Ayan, i-rivet na natin. Ayan, guys, so nalagyan na natin lahat ng bracket. Yan. Ay, bracket angle bar. Ayan, guys. So ang kulang na lang natin is yung corner guard. Ito, ipakita ko sa inyo. Ayan. Yung corner guard na yan para mas decente siyang tingnan, di ba? Yan. So, let's go. Ana. Tapos lagyan natin ng
Ayan guys, so ganyan Wow! yung itsura niya. So may corner guard siya. Ayan. Malinis na tingnan. Ayan. So hindi ko na, alam mo yung parang 45 degrees na cut. Hindi ko na ginanon kasi yung oras. So since ito hindi naman siya masamang tingnan, okay naman din. Bola lang yan. So ganyan na lang yung ginawa ko. So tapusin ko lang to lahat guys. Diyan. Yung mga corners niya. Tsaka pakita ko sa inyo yung finished product natin. Alright. Ayan guys, so isang corner guard na lang. Ito. Lalagay natin to dito. Yan. Ganyan. Tapos, lagyan natin ng clamp para hindi siya gagalaw. So, fix na fix. Okay? Alright. Ayan guys, so tapos na ang ating mini amp rack. Tapos na nalagyan ng mga bracket at saka corner guards. Yan. Yung kulang lang natin guys, yung dito. Yung bracket din na paglalagyan ng amplifier. Yan. So, simple lang lang guys. Ayan. So, lagyan na natin to ng bracket para sa amplifiers. Let's go! Ayan guys, so nalagyan na natin ng bracket. So, i-screw na lang natin to. Yan, screw na lang natin dyan para tapos na. Dalawa. Yan. Screw na lang natin yan. And goods to go na tayo. Alright. And guys, so tapos nang nabuo na natin ang ating mini amp rack. So, nakakabit na din ang ating bracket for amplifier. Yan. Ayan, nakita nyo dyan. Ayan. Ayan. So, ang lalagay natin dito is dalawang power amp lang, yung Joson tsaka yung CE5. Tapos, dito yung power controller, yung crossover niya, tsaka may space pa tayo for equalizer for future purposes. Ayan, so simple lang talaga guys. Ayan. Ayan. So ayan. Tapos lalagyan imbes na lalagay natin is yung rubber coating, lalagay natin is yung mga gulong yung ilalagay natin kasi yun yung request ng kaibigan natin. Yan, so lalagyan pa natin yan ng gulong. Alright. At yun na nga guys, at nakita natin ang buong proseso ng paggawa nito. So papasalamat tayo sa kaibigan natin na si Erwin sa pagtiwala at sa atin sa paggawa nito ng kanyang mini amp rack. So marami na siya napagawa sa atin guys, yung DXS 15 na Yamaha Copy, saka yung mid-high na Yamaha din. Tapos itong amp rack na naman niya. So disclaimer lang guys, hindi ako professional na box maker. Gumagawa lang ako just for hobby lang, tsaka sideline kahit konti. Bola lang yan. So till next DIY project mga Ka-Ops Utilas and Sound. Alright.